Hello everyone, I'm Mama Sin and again welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay pag-usapan ulit natin ang about sa OFW loan. So yung last upload ko na about sa OFW loan is marami pong nagko-comment. So hindi po talaga ako nakaka-reply agad sa inyong mga comment and hindi po lahat ay nare-replyan ko. Kaya dito na lang natin sasagutin yung iba nyong katanungan para na rin malaman ng karamihan. And disclaimer lamang po, hindi po ako agent ng isang OLA or kahit anumang OLA, lalo na po sa mga OFW loan. Wala po akong komisyon na nakukuha dyan. Ginagawa ko lang po to is for awareness and syempre para makahanap rin kayo ng talagang maganda na pautangan online. Or katulad nga nitong Global Finance na wala ka pong ilalabas kahit ni piso. Pero syempre marami pa rin po ang nag-aalinlangan pero wala namang masama kung susubukan. So dito kasi kay Global Finance, ang kagandahan nga is wala po itong collateral. Hindi katulad ng ibang pautangan online, lalo na ng mga OFW, meron po silang hinihingi na collateral. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ang mga pinag-uusapan natin is more on online loan application. And meron din tayong pag-giveaway monthly at kung gusto mo maka-join ay simple lang naman ang ating mechanics. Dapat ikaw ay nakasubscribe, naka-like, and lagi kang mag-iwan ng iyong komento sa aking mga video at magkakaroon ka ng chance na makasali at manalo ng cash prize. So ito ay ginaganap tuwing ika-end of the month. And go back to our topic ay sagutan na natin yung mga ilang katanungan ninyo about sa OFW loan. So unahin natin si Roseller. Ang sabi niya dito is paano po mag-apply online. Dito po ako ngayon sa Saudi. So sabi ko nga sa aking video ay i-message nyo si Roms Esteva. Pero sabi ng iba naman ay hindi daw nila ito ma-message and ganun din sa aking Facebook account. Hindi rin daw nila ako ma-message. So ito na lang po ang inyong i-message once na willing po talaga kayo na mag-apply ng loan dito kay Global Finance. So ang i-message nyo na lang po ay si Debbie Piñamora Cuevas. So next naman ay ang sabi naman ni Narisa ay how po ma'am, my salary po is 30k lang po. Pwede po ba ako mag-apply dyan? So, dito po kay Global Finance, ang pwede lang pong mag-apply ng loan is 40k ang basic salary. So, kung ikaw ay pababa ng 40k, ay hindi ka po pwede mag-apply kay Global Finance. So, next naman ay si Dervoice. Ma'am, nag-apply po ako. Saan po ang legit branch po nila? Medyo kinakabahan po ako kasi first time ko pong humiram. So, ang mga legit branch ni Global Finance ay meron silang branch sa San Fernando, Pampanga, sa Ortigas, and then sa Calao, at meron din sila sa Baliwag, Bulacan. So, ito ang kanilang branch dito sa Pilipinas. So, pwede naman talaga kayong bumisita once na gusto nyong masigurado na legit talaga ang Global Finance. So, pwede kayong pumunta dyan. Welcome na welcome po kayo dyan. And kung naman kayo ay nasa ibang bansa na nga, at nag-aalinlangan pa rin kayo kung legit nga ba ito, ay pwede naman nyo papuntahin ang inyong kamag-anak, asawa, or magulang para masigurado na meron talagang Global Finance at talagang legit po na sila po ay nagpapautang sa mga OFW. So dito ay pwede nga dito ang OFW na bago pa lang aalis ng Pilipinas, kumbaga ay nag-apply ka pa lang and then meron ka ng ticket, meron ka ng schedule. So, pwede kang mag-apply dito kay Global Finance kung talagang kailangan mo ng extra na pera or kailangan mo na pandagdag na pera para sa pag-alis mo. So, kung nasa ibang bansa ka nga, is through online po ang process. And dito po sa Global Finance po, wala po itong any link or wala po itong apps. Talaga pong direct po tayo magme-message at meron po talaga mag-a-assist sa atin para tayo ay makaloan dito kay Global. Ayan. And sabi naman ni Luvilin Vismonte ay dami palang requirements. So yung mga requirements naman po kay Global Finance ay hindi naman po mahirap kasi talagang meron po nun ng isang OFW. So hindi naman sila hihingi ng isang requirements kung alam po nila na wala po sa inyo. So madami nga po, kaya lang po is madali nyo lang siya maipapasa kasi meron po talaga kayo nun. So papakita ko sa inyo yung mga list of requirements for Pinoy Abroad OFW. So, meron dito na application form, authorization letter. So, yan po ang application form and authorization letter. Yan po yung manggagaling mismo sa kanila.
So tayo po ay magpi-fill up lang dyan. Signed PNDS, signature over printed name, 2 valid IDs with 3 specimen signatures, latest certificate of employment, latest 3 months payslip, passport with 3 specimen signatures, exit and entrance stamp, visa, resident card, ikama, 2x2 picture ID, employer email address for employment verification. So sa co-borrower naman is latest electric or water bill, proof of residency if di nakapangalan ng electric bill, yun po ay kukuha po kayo ng barangay clearance. Once nga na yung electric bill nyo or water bill nyo ipapasa ay hindi po nakapangalan sa inyo. So 2 valid IDs with 3 specimen signature, latest 3 months remittance, 2x2 picture ID, proof of relation, birth certificate or marriage contract. So, kung kayo po halimbawa ng asawa mo ay kasal, ang ipapasa mo po ay marriage contract. Pero kung hindi naman po at meron kayong anak, ang ipapasa nyo po ay yung PSA ng inyong anak. So, kung 3 man ang anak nyo, kahit isang PSA lang po ang ipasa ninyo sa kanila. Ito naman ang list of requirements for Pinoy abroad seaman. So, application form, authorization letter, signed PNDS, 2 valid IDs, latest certificate of employment, latest 3 months payslip, passport with 3 specimen signature, exit and entry stamp, visa resident card, ikama, 2x2 picture ID, employer email address, proof of embarkation or disembarkation, and e-registration. So, yan po yung requirements ng seaman. So, sa co-borrower naman ng seaman ay parehas din lang doon sa OFW abroad. So, wala pong pagkakaiba. And so, ito po yung paunang requirements po nila. Kailangan mapasa lahat yan. And then, meron pa sila mga follow-up requirements. Nakadepende yun kung anong trabaho meron kayo sa abroad. So, paano ko naman nalaman ang about kay Global Finance? So, kasi meron po akong friend na nag-apply dito ng loan and tinanong ko po sa kanya kung ano yung mga requirements and kung ano yung mga pinapasa sa kanya at magkano yung interest. So, papakita ko sa inyo dito kung paano ang computation nila. So, yung aking friend ay narilisan lang ng 45K. Mababa lang po kasi siya ay tawag dito. Malapit na rin siyang umuwi dito sa Pilipinas. So, yun ay babayaran niya within 5 months lang po. At humihingi din sila ng sketch of residence. Yung po sa mga follow-up na requirements na. Basta ang mahalaga po is maipasa nyo muna yung unang requirements, then saka na po yung mga follow-up. So na ba dito yung computation? So makikita nyo naman sa post ni Roms Esteban na nakapagpa-release siya ng 200k, ng 90k. So yung sa friend ko kasi is 48k lang po. Pero pwede kayo manghiram kay Global Finance hanggang 700,000 pesos. Lalo na kung talagang maganda po yung trabaho nyo sa abroad at talagang naipasa nyo lahat ng kanilang hinihingi. So dito is ipapakita ko yung computation kung ano ba yung mga niles dun sa pera na mahihiram mo, kung ano ba yung mga niles nila. So ayan, yung friend ko is nakahiram ng 48,520 pesos. So ang mga deduction dito is notarial fee na 400, processing fee na 2,475, PNDS 139, and CRF 506. So total of 3,520. And then dito is meron din silang other na deduction na proceed charge na 350 pesos. So total na 3,870 yung maliles dun sa pera na mahihiram mo. So, ang natanggap lang niya is 44,650 pesos. So, ito ay 5 months niyang babayaran and then monthly ang huhulog niya ay 10,917. So, dito is once na na-late ka ay meron kang automatic na 1.5 na penalty. So, yung 1.5 naman yun, na yun is 1 to 30 days, yun na po nakapix na 1.5 ang iyong penalty. So kung maliit ka man ng 1 araw, 10 araw, 20 days, 30 days, 1.5 po ang penalty mo. So yun lang naman, and sa mga interesado talaga, you can message Debbie Piñamora Cuevas again.
At hanggang dito na lang po ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button para lagi kang updated sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.